Magandang araw ng Sabado. Welcome to Farmer's Talk 2.0. At syempre po, meron tayong tatalakayin ngayon na current events, sabi nga, parang current issues. No? So, ang ating pong paksa today ay Nakakamatay na sakit sa hayop na sanhi ng virus. Maiiwasan ba ito at paano? Kasi ang mga virus na tinutukoy natin ay syempre yung ASF, no? And Baboy. Then yung latest ngayon, yung avian influenza na sa mga ibon naman at manok. So, kasama natin syempre si Miss Luz sa umagang ito sa ating talakayan. Good morning. Good morning, Miss Annie. Good morning, Miss Cheryl and Miss Ali. Good morning. Yes, po sa good lahat po morning. nanonood. Good morning. Oo. Audience po tayo ngayon dito. Ganon. At saka syempre, Siyempre, kasama din natin si Miss Ali. Shani, good morning. Good morning. Ang saya nito. Oo. Yung dalawa, alam ko nanonood yan, si Miss Anna at saka si Miss Rachel. Good morning kayong sa kanila. ha? Good morning sa inyong dalawa. Be safe na lang kasi nasa bahay lang sila ngayon. Yes. O, ang tatalakayin natin, mga partners, virus. Oo. So, syempre, kailangan bigyan muna natin sila ng pangunang update sa mga balita. Bakit natin tatalakayin ito? Meron kasing balita na meron daw na-detect na bird flu dyan sa Nueva Ecija. At ang sinalakay ng virus na ito ay ang isang quail farm. Wow, sad naman yun. Pagkatapos ng baboy, ngayon, ibon naman or mga whales or next niyan, manok. Manok. So, kumbaga, quail farm ito sa Jaén, Nueva Ecija. Baka iniisip nyo, saan ba yung Jaén, Nueva Ecija? Ayan po, mula po sa internet, nakikita natin na ito po ay, kumbaga, kung papasok kayo ng boundary ng San Miguel, Bulacan yun, tapos, ang unang bayan ng Nueva Ecija ay Gapan. Pero pag nagpunta ka sa mismong hihinto ang bus sa Gapan, nasa kaliwa po ang Jaén. Ayan, Para bandang alam north. nyo. So, anong nangyari ay sila'y tinamaan ng bird flu. At sang-ayon pa rin po sa CNN, merong total of 12,000 quails mula doon sa farm na yon na yung inilibing nung March 14. Dahil syempre, iniisip nila na apektado na rin ito because nung March 30, nakita agad nila na out of 15,000 quails, merong 1,500 na apektado ng avian influenza. So, ang tanong ngayon, ano ba ang bird flu? Para masimulan natin ang pagtalakay dyan kung paano ba ito masasawata. Okay. Bird flu is isa din siya sa tinatawag natin na avian influenza. Na yan nga yung tumatama sa manok, sa pugo, bird, na nanggagaling ito sa ibang mga domestic naman na mga ibon na nakakahawa. Once na nahawa yung isa, so may possible na mahawa din yung ibang naka-confine. Yes. So, nakakahawa siya sa mga kapwa niya Ibon. Yes. So, kung halimbawa, isang kulungan, lahat sila Yes. mahawa na. Mapapansin natin na kapag tinamaan na ng avian influenza yung ating mga ibon, una, makikita natin na malungkot yung ating mga ibon o walang ganang kumain. At saka biglang pagbabago or biglang bumababa yung egg production nila. Then, kung nakikita natin na medyo nangangasul na yung kanilang palong o kaya ilambi, isa din yun sa sintomas na makikita natin. Then, yung namumula yung kanilang mga mata o yung maplema yung kanilang lalamunan, makikita mo maplemang lumalabas sa bibig ng ibon. O kaya naman kapag patay na siya, makikita nyo doon yung mga bato o sa daluyan ng ihi is medyo madugo. Yan yung mga sintomas na makikita natin kapag merong avian influenza. Kumbaga, may bakas ng dugo doon sa laman niya. Yes. Yan. Sa atin kasi, based sa mga study na nakita natin, so dapat kapag nakita natin na yung ating mga ibon is may sintomas na ganon, so much better na ihiwalay natin doon sa karamihan. Yung practice yes, talaga. na ilagay natin sa ibang kulungan para hindi naman mahawa yung sa iba. And then, sabi kasi nila, not sure totally na kapag may avian influenza din is nakakahawa din daw po ito sa tao.
Mm-mm. So, based sa study na sabi nila, kapag ka may irong ganon, so iwasan nating humawak doon sa mga patay na ibon o kaya yung alam na natin na may case na ganito. Ang Pagka yung mga workers, pagka alam na may gano'n na, so protection din sa mga workers ang kailangan ipatupad na may-ari ng farm mismo. kasi daw natatransfer sa tao yun Yes. dahil sa yung mga secretion sa ilong, sa puwitan, lahat ng yun. At saka kung alam natin na meron ng ganito at may namatay na, mas maganda na siguro naman pwede naman nating humukay tayo o kaya ay tawag dito, ilibing pero dapat Malalim. malalim or mas magandang sunugin bago ilibing. Ganon. Virus ito eh. Ang nakakaano lang dyan, yung mag-iisip ka, yung bang kakain, halimbawa, tuloy ko lang. Hindi naman siya nakita may sintomas, Yes. pero sabi ko, ay, buhay naman to eh. Kahit pa sabihin medyo daw nahahawa daw, Mhm. so palulusutin ko to. Ang tanong, yung bang kakain ng karne nitong manok or anumang ibon, Yes. ay magkakaroon ng virus, anong magiging epekto? At saka, yung bang, kunyari, hinawakan ko yung manok na yan, na i-transfer ko rin ba ito sa kapwa-tao? Yan ang mga pinag-uusapan. Yes. Siguro pag naluto mong mabuti yon, pag may kinatay mo, hindi naman na mamamatay na yun sa apoy. Tanungin natin yung opinion ni Sir WBA. Ayan. Sir WBA, good morning. Good morning sa inyong lahat, sa ating mga netizen. At ito ulit kami. Doon sa question, opinion ko lang to yung more of analytic. Yung question o kung may transcend, ba yung manok may avian influenza, buhay siya, so asymptomatic, ibig sabihin wala tayong nakikita mga indication. Maniniwala ko ba yung manok, yung kapwa manok na meron, yung feathers niya ng liquid, ba, saliva, o di meron yon. But the question, gaano ba tumatagal na buhay yung virus na yan sa feathers? Diba? Na-mention mo ba kung ilan? Wala. Wala Hindi po. po. So, normally, iba-ibang mga virus kasi merong incubation period na, mga Yes. 2 weeks, 3 weeks. Katulad nitong corona natin, nasa 3 hours daw sa airborne. Pag nasa metal o glass, it will take about 3 days bago sila mamatay. So, iyon, posibleng mahawahan ka. Kung halimbawa, yung feathers nung manok na yun, nalagyan ng saliva ng kapamanok, ay nahawakan mo bare hand. Posibleng ma-transfer sa inyo yun. Ngayon, kung naka-gloves ka, at idinerect mo na siya dun sa kumukulong tubig dahil meron ka ng defeathering, maaaring mamatay na yon. Tapos yung continuous ng tubig. So, yung hot water, most probably, mamamatay na yun doon. Yun. Yung opinion ko lang to, ha. Tapos, yun, ay pag niluto natin, siyempre, alam mo, boiling point, normally, buhay na yun, not unless, meron case study ang mga scientists natin, mga medical level, o yung mga veterinaryo na, ano bang kayang withstand ng temperature nitong virus na to? Diba? Yun, be more systematic and analytic. So, yun namang kung makakahawa ang tao, a long time ago, I remember nagkameron na ng ganito, di ba? Yung avian, But then makikita 2 years ago. Yes. Parang astronaut yung mga, pinapatay din nila lahat. For protection natin measure, tsaka para wag nang kumalat. Pero, parang wala yata masyadong naka-transfer talaga sa tao eh. Yung nilag na to nagkasakit, siguro I would account it more na, kasi minsan, bawa, nandun ka sa poultry, nalanghap mo yung mga dust ng feeds, nalanghap mo yung mga feathers niya, kung ano man yung naandun, yung mga airborne na mga particles, posibleng magkasipong ka eh. Pagka nagkasipong ka, minsan susundan na yun na magkakameron ka ng infection sa throat. Siyempre, may mga bacteria din yan eh. Ayun. Yun yung analysis ko. I'm not a medical doctor, I'm not a veterinarian, but my analysis yung ganun. Kasi, for me, it has to be proven talaga na titingnan natin yung through scientific study talaga na kailangan i-prove na ito ba, may isang human being o kaya sa animals sila sa body, intravenous sa sa bibig ulit, sa kamay, ganyan.
yun, it has to be proven. Pero, siyempre, people doesn't want to take the risk na sa ngayon. Okay. Mhm. Sa China may nabalita nun kasi nung tumama dito yung birds flu 2017. Sang-ayon sa DA, walang nangyari na human to human. Dito sa atin. Oo, walang ganon. Meron bird to human. Pero sa China daw po, sang-ayon sa report ng mga research natin, ay may nangyaring human to human. Although na-contain din daw nila agad. Pero sa atin, swerte naman na wala namang ganon. Siguro, depende rin sa, ba, katulad yung Italy, ano? Pero nag-originate ng corona, just medyo, hindi naman natin ilala yung topic, ano? Because we're talking about virus. Virus, oh. Sa Italy, they are more damaged than compared to China. Siguro, may pakialam din yan sa akin lang, temperature, lifestyle, weather, yung kind of food that we are eating. Kasi, Oo. siguro, hindi ganun kalalakas ang immune system nila. Diba? Tayo, Pilipino, tinaman, naging Bigas tayo. mais kasi tayo. Oo. Alam nyo, yung sinasabi natin, kapag yung mga muscles, tissues natin, lean, siksik, mahirap tamaan. Yung sinasabi natin. So, ayun, yung nakita natin sa kanila, but din ng Pilipino, kita naman natin, hindi tayo ganyan. Siguro may mga immunity na tayo dyan. Yung mga cases natin dito na yun na mga namatay, ako personally pa rin yung ko. Normally, sa akin, na-observe ko dahil hindi nga ako nasa medical level, I make use of my background sa mga scientific because that is my forte. So, inobserbahan ko noon, matagal na, ang tao ito yung magkakasakit, ang number one na inaatake ng mga bacteria, virus na yan, is the respiratory system. Yes. Sabi ko, bakit kaya ito ang lagi nilang inaatake? So, as I go deeper on my research, kapag ang cells pala ng body, nawalan ka ng supply ng oxygen, in 3 minutes, patay ka na. O nagkulang ka, these cells might malfunction. Katulad din ng tao, pag nalilipasan ka ng gutom, napipililing ka nga di ba? Okay. Ganon din yung cells. On my language, it is more of yung mga energy of the cells, the charges, nakakameron siya na ng kulang. Kumbaga, in this operation, it is no longer exact. Kumbaga tumatakbo na lang siya, naghihinga na siya, gawa ng ang mga charges niya, potential siya, masyado na malilit. And nothing comes in. So, kung wala kang naman supply ng oxygen, ang yung source, uunahin ko, source. Ang source natin, yung respiratory. Sino ba carrier? The red blood corpuscles. So, kung ang mababa ang potentials ng red blood corpuscles mo, hindi niya mamamagnetize o ma-attract yung oxygen molecules na pinoproduce nung lungs mo, respiratory mo. At di walang mangyayari. So, even na mataas ang potentials ng red blood cells mo, kung wala namang ma-produce ng oxygen yan, wala rin. So, ano dadali ng red blood sa mga cells? Wala. Magmamalfunction lahat ng organs mo. Any organ. So, yung tatag na nakakameron ng complication. Ayun, minsan, hinahabol ng mga medical doctors natin o ng mga veterinary na alam nilang gagawin. But then, pagdating na on the cellular level, minsan, siyempre, lahat naman tayo may mga kapasidad lang. Pati mga inimbento ng mga tao, ginawa mga medication. Kumbaga, hanggang ganun lang. But if you know how it works, mapiprevent mo kaagad yan. Like, for example, if you will observe, bakit matatanda ang kalimitang namamatay? At taas ng percentage sa matatanda by statistics. Kasi mahihina sila. Siya mahihina. Tsaka kumbaga sa yung mga cells nila, when it comes to deterioration, kumbaga weak na. Yon. But may mga bata pa, ilan. Pero yung mga bata, siguro ito yung mga malnourished, na maaaring mataba sila, pero when it comes to yung mga nutrition, kulang. So, at saka, halimbawa, napapagod ka, siyempre, bababa yung mo. But then, there is this latest release sa
sa news na in-explain ng mga medical doctor how these viruses, now, most especially itong corona, kung paano nila ina-attack yung mga cells. Even the good cells, even the antibodies, and kumbaga no, na-decode nila yung program ng RNA and DNA, nakakameron sila ng self-destruct or autoimmune kasi they are lost. So, if you go deeper and deeper and deeper on this, ano ba yung pinag-uusapan natin? On my language, it is more of the charges of the cells. From the cell down to the subcellular system, down to babalikan sa atom and subatomic particles. So, alam ko merong makokontrol naman yan. Na minsan nagpapanik lang tayo na we are got carried out. Yes. So, balik muna tayo sa pinag-usapan natin. So, same with bird flu na kasi virus to. So, meron tayong kumbaga magagawa to contain. Actually, ito, no, medyo kasi, but I do respect yung when it comes to, everything has to be balanced. Doon nagkameron niya a long time ago, sa Malaysia, nagpadala kami doon ng technology. Yung ginamit nila, so, merong prevention, merong contaminated na, at saka talagang yung due for, yung kaling na, yung susunugin na nila. So, yung prevention, walang problema doon. Definitely nag-testing sila eh. Yung merong, after mga 2 weeks, within 2 weeks, 80 to 90% yun na recovery. Yung talagang due for dala heavily yun, nagre-recover naman very, very, kaya lang, a little bit slow compared to yung, hindi pa yung percentage. Ayun. But then, of course, minsan, ayoko explain dito, but in respect, yung sa ethics, globally, when it comes to yung mga ganito, nire-respeto din natin yan. So, nasa mga tao na lang kung gusto nilang i-try o but there is always a solution for any problem that will arise. Okay. So, sa ngayon, initially, ano ang pwede nating ipayo do sa ating mga, bilang opinion natin sa ating mga kababayan na maaring nangangamba dito sa bird flu? Siguro good nutrition, isa yon para mapalakas din ang immune system ng mga hayop natin. So, good nutrition, supplement with vitamins and minerals and other products that tingin nila makakatulong sa kanilang alaga. Kasi yung unang dagok natin sa baboy, ito na naman. So, talagang we need to work hard to find out kung paano pa natin mapapaganda. Una dyan, yung management natin. So, very vigilant. Pag may nakita kayong pagbabago sa galaw na inyong mga alaga, so mag-start na kayong mag-consult sa ating mga vet para matignan kung talagang kung anong problema ng mga alaga natin. Right? Sa part naman ng millennial, allow us to ask Miss Ali. Just an opinion, ano yung bali parang nakikita ng mga katulad yung generation sa mga nangyayari ngayon sa ating industriya? And what can you, sabi nga sa batang pananaw, ano naman yung puso ng mga kabataan ngayon tungkol sa ganitong pangyayari? Can you make me Miss Ali? Yes, in general. Your mic, please. For us millennials sa agricultural industry, we're becoming more aware of what's happening. And marami na ngayong mga millennials na they're starting to build more businesses that support farmers, traditional farmers, and also develop different farming systems. So ngayon, it's the youth are they're more knowledgeable on mga social issues and how it affects us. So little by little, we're trying to better the community and also learn these traditional agriculture systems and what's happening. Kasi we are digital natives, so we're more familiar with mga technology like computers and stuff like that, mga smart devices.
But now we are starting to realize the importance of agriculture, our food, Yes. definitely. So we are starting to also teach our fellow millennials about what's happening in the industry. Okay. Thank you, Miss Ali. Okay, ako naman, I would advise them na hindi namang negosyo, alam naman ninyo na yung technology development para sa inyong farmers to help you on your farm. Yung katulad, for example, yung mga animals na gumamit ng technology, yung atomy, yung sa mga piggery, no? And doon dumaan tong ASF, hindi sila tinamaan. Yes. But they have to go with the government rules na pati sila kadamay. Yo. So, that's the biggest regret. Nung araw, meron din kami yung sa family farm namin sa Batangas. Yun yung unang-una kami nag-start without any knowledge on where we are because nobody from us is in agriculture. Nagkameron ng plague. Ubus lahat yung mga manok sa paligid namin. Yung farm lang namin ang natira. Tapos nagtawanan lang kami. Sabi lang namin, gagaling ng manok natin. Titibay ng katan. But wala kaming knowledge. But doon ka minsan nag-isip ako. So, kaya nag-research ako mabuti. So, yun. Nung araw nung may FMD, ganun din. Those farms that are using these are all viruses, di ba? Yung FMD, food and mouth diseases, ganun din. Yung mga gumagamit ng technology, yung ATOV, hindi sila tinamaan ng FMD. So, out of curiosity, yung alaga kong baboy, pumunta ko sa farm na merong tama ng FMD. Kumuha ko ng koko, ayun, tapos siguro yung koko, tapos yung sanguso niya, kumuha ko ng yung cotton, kinuha ko yung liquid doon. Pagdating ko sa doon sa trial farm ko, sinugatan ko yung mga nguso, yung mga paa, ang ng sugat ko yung kuko mismo na may FMD ng baboy. Tapos yung cotton ipinahid ko sa nguso. In 3 days yung sugat niya gumaling. Walang tumuloy. Sinugatan ko ng sinugatan hanggang sa naawa na lang ako kasusugat ko. And every time nasusugatan ko yon, kumukuha ako doon dahil malapit lang sa akin Yan, dito kasi sa Muntinlupa, Tunasan, marami pa ng mga bucket na so they are heavily damaged with this FMD. Doon ako kumukuha. So kasama ko nun si Dr. Abalos, veterinary yon. Siya yung tumutulong sa akin at saka out of curiosity rin, siya yung sige yan, try mo yan, ganun, matindi yan. Kung ready ka, yung baboy mo, tatamaan yan. Sabi ko, for trial, nothing to lose. Ayun. So doon ko nakita lahat yung mga mga nagagawa niya. So, kasi mahirap magsalita sa mga farmers kung ano yung nagagawa o hindi ka sigurado. Yes. So, I'm that content. That's why, nung nag-uumpisa ako dito, katakot-takot na panghihiya ang ginagawa sa akin ng mga farmers, most especially the big one. So, upon the advice of yung Bureau of Animal Industry, yung mga naging kaibigan, mga retired na yun, I just don't know kung buhay ba sila, matagal na kasi. They were really so nice people na sabi niya, mag-umpisa ka sa grassroots. Sabi niya ganon. Huwag ka dun sa malalaki. Huwag ka sa grassroots if you really wanted to help these people. Ayun. So, na-solve naman yung mga sakit-sakit na. So, ayun. At saka isa pang maganda rito, yung kung mapapansin ninyo, yung mga viruses na tumama sa'yo, nakakasurvive sila, actually hindi sila tinamaan. Yung mga karnin niyan, pag kinain niyo yung sinasabi natin transfer factor, matatransfer sa inyo yun. Hindi nga lang, kung let's say, the techno made it about mga 100% sa kanila, maybe sa mga 70-80% matatransfer sa inyo. Pero, magkakameron kayo ng panlaban sa sarili niyo, sa katawan niyo. Yun. Sabi nila kapag daw nag-survive sa infection ng ASF, they can shed virus up to 6 months. Yung ASF. and they can recover already. Yes. Well, According to them. 6 months, maaring oo, maaring hindi. Pero kapag ka yung, ako kasi I believe, this is what I believe,
kapag malakas ang resistensya ng katawan mo, kaya nga, as a ruling, never give vaccination to your animals, lalo kung wala namang silang sakit, wala namang ganon. Huwag kang maglagay. Otherwise, ikaw ang nagdala ng virus. Oh, nagpasok. Diba? Vaccination. So, kung naman magbibigay ka as a protocol for prevention, kaya meron ka at kaya wala, make sure na malakas ang katawan ng hayop nyo. Otherwise, kapag mahina yon, ikaw na ang pumatay sa baboy mo. Ikaw na nagdala ng sakit eh. Pero kung malakas ang katawan, binigyan mo ng vaccination, makikita mo, ang lahat ng resistensya, makakameron siya ng familiarization. So, miski tumama pa siya doon, familiar na, nandun na sa katawan ng hayop yun eh. Na, ano eh. Pero yung nakikita natin na bakit sila namamatayan ng mga alaga pag nagbabaksin, yung namamatay, yun yung mahihina ang katawan na hindi nila nakayanan. Yun. Sa vaccine. Okay. ASF pa rin, sang-ayon sa mga studies, ang virus daw na ito ay infectious for 11 days sa mga feces. So, kung merong dumi na galing doon sa baboy na yon is 11 days. And then, months in bone marrow, 15 weeks in chilled meat, more than 15 weeks in frozen meat, and 3 to 6 months in cured hams. So, nakakatakot. Oo. Ganda rin. Lalo na kung, syempre, katay na to eh. Oo. Tapos, process na. And then, di mo alam, galing pala sa mga ASF. Maraming sakit. Ang tao, konting ano lang, madali tayong tamaan kasi from yung kinakain natin, meron na. Kaya, So, madaling nai-spread. anong yung mga- epekto nun sa tao? Well, in reality, di ba, sabi naman ng pwede naman daw kainin. Di ba? Sabi nila. Oo. Pero ako hindi ako kakain. Pwede, hindi, pwede naman kainin ng tao na ako naman, ang ko dyan, siguro naman, dahil alam naman ng DOH at saka ng Bureau of Animal Industry, the only reason na bakit nila pinapatay is just to contain it. To control. Para di makahawa. The spread. Kasi kung lahat ng meat, until now, lahat na ng meat niyan, meron na yan. Sa tagal na ilang buwan na ba yung may ASF tayo? At before it reaches our country, meron na sa China. So, you see, yung sinasabi nga, what you eat is what you are. Hindi natin alam kung ano yung pinakain nila doon eh. Yes. Diba? May mga liquid feeding. Anything na experiment nila, gagawin nila doon eh. Because, kumbaga magaling sila sa ganyan. Sa atin, yung safest pa rin tayo kung yung traditional natin, yung old school, kasi mas safe yun. But then, sa ngayon, mahirap mo nang sundan yun. Kasi pakakain mo doon, yung mga gulay, baka yun yung mga plastic o kung ano-ano. Diba? Marami na synthetic eh. So, again sa akin, ang palakasin mo yung katawan mo. Yung immune system mo. Why? I mean, good food, rest, fresh air. Sa ngayon, mahirap na yung fresh air, So, Sa bukid. so minsan, yung gawin lahat ito, mahirap gawa ng in these modern times, kailangan mong kumita. And most of the people would like to earn money the easiest way. Nobody wants to go into farming anymore. Kung nag-farming sila, mechanized na lahat. Kasi, wala na rin tayong labor. Ang labor natin nasa ibang bansa. Diba? So, it is really, alam mo, sa akin, our economy, kaya tayo nakakaganto lang because of the OFW. They bring in money and dollars here. Pero kung wala tong OFW, patay tayo. Yun. Your, humble opinion. Meron nag-react kasi, hindi ko na maalala yung pangalan. Okay. Nakita natin sa Facebook yan. Nag-post kasi tayo eh. So, yung post na yon, paano magagawa, paano makakatipid sa 1:5 hag budget feeds. May nag-react na isa. Ang sabi niya, puro daw magagandang bagay ang mga sinasabi natin imbes na solusyon sa ASF. How would you react? What is your reaction? Actually, yung itong 1:5, bago namin ginawa yan, pinakilala sa inyo, ginamit muna namin yan. Because, number one,
kung kami lolokohin lang namin kayo at saka kung gusto naming yumaman, sabi ko sa inyo, hindi ko na ho kailangan maghirap. Marami yung countries, ang sasabihin ko, countries na ha, na interested doon sa technology. Ang mga offer nga ho, until now, nakikipag-communicate pa rin sa akin yun. But still, my decision is still no. This is for the Filipinos. Biruin yan, ma-offeran kayo, blanco yung kontrata, dollar, at may amount, millions or billions. Of course, billions ang pipiliin ko na. Kung lagyan nilang trillion pa nga eh. Anything where I want to live in this world, anything that I wanted, plus meron pang, ano ba tawag nun? Royalty. Stocks, Mhm. Hindi ko na kailangan yun. Ilang taon na ako ngayon. Kung bata-bata pa ako, baka nasilaw-silaw pa ako. Ganon din yung ginawa, yung inano ko nun sa human, which hindi na tayo nagpo-produce na yung pang-personal na lang. Na ano. So, kung ginusto ko ho yun, wala na kaming gagawin. And can you just imagine your life na wala na kayong gagawin sa mundo? It is more boring. Baka magpakamatay na ako kaagad. Hindi, totoo yun. Kasi lahat mabibilin mo na eh. Except one thing. This is what I learned. Kasi ako, masipag ako talaga eh. You cannot buy peace of mind and happiness. The only thing that can make you happy, sa akin is how can you help people? Paano sila matutulungan? Para, let's say, pag dumating time na sinungkit ka na, may naiwan ka sa kanilang ano, yung maganda na maring tularan pa. Ayun. So, ayun. Tapos yung sinasabi natin sa ASF na yon, meron naman po. Kaya nga sinasabi nga namin sa inyo, as simple as, yun nga, yun lahat, sinabi ko na kanina, lahat ng gumagamit ng A2B, ng mga hog raiser, hindi sila tinamaan ng ASF. Kailangan patayin din yung baboy nila, miski wala silang tama, gawa ng government rulings. Lahat, no exception. Kaya nga minsan nagbibiroan kami. Itong coronavirus di ba, virus yan pinapatay din yung mga baboy, pinapatay. Papatayin din lahat yung in-check. Kasi papatayin lahat yung Italiano para makontain. But that is just a joke. Hindi pwedeng gawin. You see, ang ginagawa nila ngayon, okay, may mga kinokontain ka, ginagamot ka, kung sino yung naka-recover, sige, uwi ka na. May immunity na yun Okay. Sana ganun din sana yung ginawa sa mga baboy. Yung mga walang tama na dinaanan yan, nakasurvive siya, may immunity na yun. Yung iaanak at iaanak, meron ng immunity yun. So, by the time na dumaan ulit ang virus na yun dito sa atin, may resistance na siya. Katulad sa FMD, di ba noon, tinamaan tayo, pero bumalik ba bang FMD ngayon? Di ba hindi na? Ako, mga partners, parang naisip ko lang yung sinabi ni Sir WBA. Hindi ba nila alam yun? Mga expert natin na, nadaanan yan, pero nag-survive. Di mas maganda yan. Lalo wala ko kayong alalahanin, mga kababayan, kasi immune na yan. Nauna yung takot sa kanila. So parang, di ba sila ganun ka-knowledgeable about that? Tulad ng sabi ko sa iyo, we have to balance things. Sa akin, ganito lang this is what sa ibang bansa to, yung meeting namin, itinanong ko din yan. Yung mga veterinaryo, yung mga medical doctors, ganyan, and also yung ibang mga advisor ng mga head of states na yung mga advisor na sa economy or what. Minsan, halimbawa, di ba may mga pharmaceutical tayo? May mga nagtatrabaho dyan. Di ba? Empleyado. Kung hindi magkakasakit yung mga hayop, ano gagawin nila? Di ba? So, mawala silang trabaho. Titigil yung pharmaceutical. Kaya minsan, ayaw man nilang gawin, they have to do it. Para umikot yung economy. Para palang digmaan yan. Yun. Hindi naman kailangan magdigmaan, pero dahil sa yung mga gumagawa ng mga arms, kailangan meron trabaho. Yun, okay. Nakuha nyo na. Yes, sir. Ayun. Kaya sabi ko sa inyo, masalimuot yan. Masyadong malalim. So, talking about
myself, ang gagawin ko lang, kung may kaparasa akong lupa, isisecure ko yung sarili ko. Hindi naman selfishness yun, but I'm just be talking about myself na, mag-aalaga ako ng hayop, hindi rin naman ito palagi kakainin ko. Siyempre, bibili din ako siyempre ng mga canned goods. Siyempre, masasabit din ako. Yung hotdog, miski alam ko, masama yan. Ayun. Bumibili din ako. Oo. Yung si Ali kumakain yata hotdog. Kasi minsan hindi lang dapat puro good yung ilagay natin sa katawan. May Maglagay bad din ta- isasama. para may panlaban tayo. Kasi kung puro good lang yung nandoon. Para Wala balance, nang gagawin yung ano. natin, Oo. yung organs natin to choose. Saka- Wala na siya Para kakayanin. balance. Ito, i-share ko lang sa inyo, no? I just don't know kung tinamaan talaga ako yung COVID na to. Kasi tinetest ko sarili ko. I mingle with a lot of people, yung ganyan-ganyan. Without the mask. Without a mask. Okay. Yes. So, I talk to them. Tapos, nagkasipon ako. Meron ako irritation sa ilong. Tapos sa throat. Ang ginawa ko, of course, natutabas ko nag-gurgle ako nung yung gin na gin. Ginurgle ko sa di ba alcohol yon? O yun. Nang hinayang ako, ininom ko na rin. Ilang mga porsyento Di- yung Hindi ko lang alam, pero humapin lalamon ako yung maliit lang na kupita, yung parang takip lang mismo kupita lang niya po. yun. Yung laki ng type. So, after 2 hours, nawala na yon. Lunok eh. Nilunok, sayang eh. So, I'm actually, because I'm already old, going 60 days, so I don't mind kung basta I offered to him my life already. So, it's up to him kung talagang wawakasan niya na ako or what. But I still would like to try a lot of things so I can share to people. So, ako naman, yung ginawa kong human version niya, lagi ako nagtitake because tulad na naikwento ko na nung araw pa, ang dami kong sakit, schedule for heart bypass, heart failure, diabetic urine, arthritis, leukemia, lahat. In short, na ako ngayon, wala na yon. So, ayun. So, ginawa ko, pa ulit ako, nakipag-mingle ako sa mga tao. Tapos yung pagkain ko, minsan napapabayaan ko na. Ganon. Minsan, kasi kung ano nila yung kinakain nila, yung mga finger food, di kain, mabubusog na ako. Ganon. Tapos one time, nangihina ako. Sabi ko, ito na yata ito Ito yung gusto ko malaman kung ano. Sabi ko, Lord, it's your decision. My body is your material. Sabi ko, I'm just your slave. I'm just a matter in your eyes. Ginawa ko, nag-take ako yung human version. Alam mo, una ko na ang sumakit sa akin, yung lungs ko. Yung 2 lungs ko, sumakit talaga. Ang grabe yung sakit. Siguro yung pain na naramdaman ko doon, yung grabe naman, yung nasobrahin ako, hindi na, ang naramdaman ko, yung parang bang naninigas siya na parang dinadaganan. Yung taas sa 2 hours yun. Ako, nahinga na ako. Well, hindi naman na ako takot mamatay. At lahat na ibigay naman niya sa akin, na-enjoy ko naman. So, lang ako. After 2 hours, ayun, nagising ako. Pagka yung breathing ko, wala naman ako na-experience ng hardness. Kasi siguro, kasi naagapan ko na kaya inano ko. Tapos, after that, wala na. Ayun. Tapos sa katigasan ng ulo ko, ganun pa rin. Kagabi. Nilunok niyo uli. Hindi pa. Kagabi, ginawa ko, kasi kain ako ng chocolate. May talaga ako sa chocolate. Ayun. Namagatong lalamunan ko. Alas 12 ng gabi, namaga. Ang ginawa ko, toothbrush ulit ako, ganyan. Tapos, mumog. Tapos, kumbaga yung inom ako ng tubig, yung warm, ganyan. Tapos pag yun ulit yung gin, minumog ko. Ayun, nawala na ulit. Tapos tinakpang ko lang yung ilong ko kasi nga, sensitive ako sa sa mga dust Ayun. Nung tinakpang ko yung ilong ko nang dust mask yung ilong ko, wala na, na ako. Ayun, kaya mag-dust mask din kayo. Gawa ng yung mga dust, mga buhangin, pag pumasa ilong nyo, lalo ako, kukunti lang balahibo ko sa ilong, so wala nang sasala.
mabilis yung maka-infect ng throat yan. Kasi maraming bacteria yan eh. Totoo yun. Organism. Marami yan. So, well yun, nakakatawa. Ito, naka-broadcast pa nga ako. Mas madaldal pa nga ako sa inyo. Kung may time nga, baka umawit pa ako eh. Teka, i-cut na natin yun. Hindi, joke. Sige, okay. Anyway, so sa pangkalahatan ay siguro po mga kababayan, huwag tayong titigil mag-alaga. Kahit pa may mga problema din sa live weight, pero sa ngayon gumaganda ng live weight price. Hopefully, kasi sa Mindoro nakakaawa. Ako galing ako doon noong March. Mayroon ako nakasabay sa van. Yung kasagsagan ng ASF natin, share ko lang. Yung benta ng biik, nung isang kasamahan ko sa van is 500 per head. Sa So, baba. umiiyak na siya. Kesa naman daw wala siyang kulungan na para ipalakihin niya. Binenta niya na lahat yung 12. Binenta niya ng 500 per head. So, imagine mo kung gaano kalugi. Gaano kalaki Tapos, yung lugi niya? yung bumili, ang katwiran daw niya, sige kunin ko sa'yo ng 500 para lang hindi daw siya tumigil kasi may sinusuplayan siya. Ayaw niya ring tumigil. So, kumbaga, tama yun eh. Kung ano man yung dumating sa ating mga ganyang viruses or whatever na nangyayari sa atin ngayon, huwag tumigil kahit anong mangyari. Tuloy pa rin kasi darating din ang time na yun nga sabi ko sa nanay tatay ko, huwag kayong tumigil sa pagbababoy. Kung mababa man ang live weight, basta huwag lang talagang luging-lugi talaga kahit nalulugi na, huwag lang talagang lahat makukuha sa'yo. Tuloy lang kasi darating ang araw, makakasurvive at darating ang araw, mas malaki din yung kikitain natin. So, huwag lang talaga tumigil. Huwag lang mawala ng pag-asa. Yeah. May kwento. Kwento mo nga yung isang kliyente natin na gumagamit ng 1:5. Ayun kahapon. Si Sir. Sige. Oo. Nakakatawa lang. Sabi ko kay Beng, sabi ko sa kanya kapon, uy, may customer. Siyempre, di ba, with this current situation, so naka-lockdown. Tuwa pa ako, uy, may tao. Sige, pagtingin, ay, si Sir Arman. Tuntua din kami. Oh, yes. Si Miss Nakaka-amaze. Annie sa tuwa. Alam niyo, nakakatuwa kaming tatlo kasi na-amaze kami sa kanya. So talagang, ito lang po share, ang mga Pilipino po mapamaraan. Yes. Champion talaga siya. Hero. Oo. Totoo Alam lang. niyo, umaga, nag-try siya na makalusot sa lockdown nga dito sa Di, mga boundary ng sa may San Pedro at boundaries. Muntinlupa. Oo, so nag-try daw siya, hindi siya pinayagan. Alam niyo kung anong ginawa niya? Ito po, amazing yung utak ng Pilipino. Dahil yung food deliveries ay pwede. Bumili po, nagdala po siya ng 2 malaking pack ng chicharon at ang sinabi niya po sa checkpoint, magdi-deliver po ako ng food. Pinakita niya po yung 2 Yes. supot ng malalaking chicharon, i-deliver ko po to. So nakalusot po siya. Oh. Thankfully po, may chicharon kami kahapon. Oh, napaka-discarte Napaka-madiskarte. Masarap yung si Jeron. Oo. Binili natin yung Yes po, Yes. binili po namin Binili sa kanya. namin. Para Kasi pag hindi malugi. natin binili yon, paglabas niya, sasabihin, kala ko ba nag-deliver ka ba't meron kang feeds na dala? Di ba? Sarado yung may-ari eh. Ganon po kagaling ang utak. Ganon kagaling gumawa ng paraan ng Galing mga ni Sir Pilipino sa Arman pagkakataon. talaga. Yan nga yung sinasabi natin, kung talagang gusto, maraming paraan. Tuwang-tuwa kami kahapon kasi nagpalakpakan pa kaming tatlo. Ay, nakarating Oo. siya! Ang galing niya, libre mo. Oo. Actually, Parang- nung isang parang araw pa nung yon. dumating siya, sabi niya, tao. Hindi kasi nung isang araw pa dapat siya pupunta. Kaya lang, sabi niya nga, hindi talaga siya makapunta dahil mahigpit na nga yung sa mga boundaries. So, nag-isip siya ng paraan. So, yun yung naisip niya. Yun nga lang, Galing. bumili ka sa palengke, pahirapan. Nung Mm. namalengke kami nung Sunday. So sabi ko, sige, gawa natin ng paraan. From Muntinlupa boundary to San Pedro Palengke, imagine mo, nilakad namin yon. Nung pauwi kami, ang isip namin, siyempre marami kayong dali-dala, so, paano tayo makakalusot? So may tricycle kami na kinontrata. Every Sunday na mamalengke kami, yun ang sinasakyan namin. Alam mo, pinakamaganda doon, yung nasa checkpoint kakilala ng tricycle driver, nakalusot kami. O, Yun diba? lang. Pero yung option na ginawa namin doon is, bababa kami ng boundary ng San Pedro, tatawag kami ng tricycle na galing dito sa loob, Oo, tama. tapos maglalakad, tatawid para doon na lang ulit Tama, sumakay. tama. Pero alam mo, ang ganda ng kahit sa kabila ng ganito may mga lockdown, gagawa tayo ng paraan para makuha natin yung gusto natin. Updated siya, Sir Yes. Arman. Manlapas. Sir Arman, swerte ng asawa mo. Madiskarte Napakagaling kayo. mo. Totoo lang. Oo, di ba? Basta ang saya kahapon. Actually, yan ang sinasabi nung dating presidente natin na si Marcos. Alam niya ang Pilipino, mautak, magaling. Very, yung resourceful yan.
kapag ka nagigipit na. Pag walang-wala na, diyan gumagana ang utak ng Pilipino. Totoo yun. Natuwa talaga kami sa kanya. Si Miss Annie, hindi talaga, doon ako naaliw kay Miss Annie eh. Kasi hindi niya makontain yung happiness niya. Pumalakpak talaga siya. Okay. Nasaya tayo ni Sir Yes. Arman kahapon anyway. Okay, so ayan po, tuloy-tuloy lang tayo. Papataas na ho ang live weight price. Meron na po mga lugar na nararamdaman yan. Sabi nga, hindi maglalaon yung iba pang mababa, tataas na rin yan. At saka, bawa, yung mga checkpoint naman, maluluwag naman sila eh. Kung meron kayong mga senior citizen. Hindi. Hindi Kasi, totoo po yun. Senior hindi, citizen. very respectful. Nakakatuwa din yung mga assigned sa yung mga frontliners, yung mga sundalo. Yes. Merong mga, siguro yung mga, they are quite rude dun sa ibang mga pasaway, matitigas ang ulo. Eh, nung pagbaba lang namin nung bintan, dalawa kaming senior citizen sa harapan eh. Ako nagdadrive eh. Good morning pa. Magandang umaga po. Ano lang, check lang natin. Eh, ganun lang. O, chinek na, pinakita May sa respect, akin. di ba? Yes, Oo. oo. Yung Para iba iwas kasi, yung ulo. diba, yung mga nakamotor, minsan yung mga motor, mga bastos eh. Kaya Kumbaga, nagiging i-approach rude mo din na sila. maganda para makakuha ka rin in return na magandang Maganda. sagot. Ayan. Okay. So, sinong sasama natin senior citizen? Ako lagi, wala akong problema kasi lagi ako may kasama senior citizen. Hindi ako naman sa totoo. Hindi pa ako senior, matured looking lang ako. Based na sa ID. Doon na lang. Yes. Hindi, joke lang. O, yan po. Tinilaki natin ang tungkol sa mga virus. Sample na virus po yan na talagang pinoproblema. Pero sabi nga, may solusyon sa lahat ng suliraning ito. Ngayon po, para po mas maging, sabi nga ay ano ang Team Atobi sa inyo, makakonekta sa inyo ng gusto, makaagapay sa lahat ng suliran ninyo, meron po tayong ginawang ma-modernize ba? Or what do you call that? Upgrading? Upgrading ng web. sistema. And Yes. here's Miss Ali to explain. Ay, your mic, Miss Ali. May bago po tayong layout ng website. Pwede na po kayo mag-sign up through Facebook if you want or Google. Kahit anong email po, pwede po kayo mag-sign up. And magkakaroon na po kami mga blog posts and forums. So yung mga blog posts po, we are going to update you on what's happening, give you tips, tapos mga inspiring stories to get you going to pursue your businesses in farming. And sa forum po, pwede po kayo magtanong, mag-initiate ng discussion. So, yung buong Atovi community can help each other out to improve, to uplift all of our lives. Para magtutulong-tulungan po tayo para makagawa ng solusyon and to share our knowledge sa isa't isa. So, pwede na po kayo mag-sign up. It's available right now at avinanotechnology.com. And pinadali na po namin yung layout ng website. So, makikita nyo na po doon ng mas madali yung mga products, mga benefits nito, paano ito gumagana, mga dosage yun po na andun rin, and mga farmer stock videos, nandun na rin po. Mga feed formulation for 1:5, mga concoctions para makatipid po kayo sa gastos sa pagkain. And it's just a new and improved design para po lahat tayo na gustong gumamit ng Atovi and currently using Atovi makatulong sa isa't isa. So, community na po tayo ngayon. We are helping each other out. So, there you go. Through our website. Yes, to our Mas website. ako pa dagdag ko doon sa website. Kasi po, very friendly siya. So, one click, you can get what you want. Ito, suggest sabi nga ni Miss Ali. Siguro lang po, ang more on, we want to encourage our Facebook users na yung sa, kasi sa forum doon is like, tayo-tayo, kung sino yung mga nakasign in, nakalagin, sila yung makakabasa. We are going to share kung ano yung experience natin, kung ano yung magaganda, or mai-contribute pa natin sa kapwa farmers natin, ilagay po natin doon. As same as, hindi naman tayo mawawala sa, sa Facebook, nandun Yes. pa rin eh. Mas lang talaga, dun sa website natin, kasi nandun na yung mga kailangan natin na kung may tatanong man tayo, halimbawa, out of, wala tayong office, Sunday,
ma'am, anong dosage ng ganito sa ganyan? So, specific sa baboy, so makikita nyo na po doon. So, log in lang po kayo doon, mag-sign in po kayo, and makikita nyo lahat ng meron doon sa website Yeah, natin. para po sa social media for Atovi users, non-Atovi users, for anyone actually, to, Parang mixed up siya, no? Yes. Parang lahat na ng putahe nandun eh. yeah. I-avail na lang nila. At saka yung maganda din dun sa forum, kapag may mga questions kayo na gusto nyong malaman, kung ano yung may mga sasagot din kasi doon at mababasa nyo yung thread ng mga usapan para makakuha kayo na idea. O kumbaga no, halimbawa, ikaw nagsalita na, paano ba yung ginagawa pagka scouring ang biik? Miski hindi pa tayo nakakasagot, minsan meron tayong nakandon. Yes. Yung mismong nag-aalaga na isang Atobi user, siya yung, hindi, ganito lang gawin mo, ganito ang ginagawa ko. Ganito. Sila mismo yung O, yung baboy ko na pilay, Mhm. ano ginagawa mo? Ginawa ko, nilagyan kong tukot, tinalian ko yung node, then nakakalakad siya ngayon. O, yung mga ganyan, sila mismo from the farmers itself. Yes. Maganda yung backthread niya eh. Ang Usapan. iba lang siguro doon is yung usapan direct kung sino yung mga hindi ka na maghahanap pa. Katulad halimbawa sa page, 'di ba, mag-scroll ka ng pagkarami-rami, minsan hindi na related dun sa tanong mo. Doon sa forum natin is very easy to find out. Na inobserve ko siya kasi naka-adapt doon yung previous na forum natin. So tinignan ko, ang ganda siya. Madaling i-work yung kinalabasan ngayon ng ating website. At saka meron din vlog na nakalagay, di ba? So, kayo din po na mga customer po na gumamit na yung magandang naging epekto sa inyo or ano yung naitulong po ng technology sa inyo, pwede po kayo mag-send doon sa vlog po namin. Yeah. So yun po, so we encourage everyone to join, to share knowledge, experiences, para po matulungan natin isa. Yes. So, sign up na po at nanotechnology.com. Ayun. So, pagpunta nila doon, anong gagawin nila? Halimbawa, naka-cellphone sila, anong gagawin nila? May button sa upper right corner that says login or sign up. Tapos you can sign up using your Facebook, diretso na po, or Google, email, or any other email. Kung gusto niyo pong Yahoo, pwede rin. So, Ganun lang, napakadali. yeah, that's it. Okay. Okay. So yun po. Sana makita-kita tayo dun sa forum natin. Ano po? Lagi naman po na may sasagot po doon. Huwag po kayo mag-alala. Lagi po may sasagot doon. Nandoon po kami. Yes. Okay. So, maraming salamat po sa inyo. And last message na lang po kay Sir WBA para sa ating mga nag-aalaga. Ayan, doon sa bagong website namin, Facebook at saka sa forum, punta ko kayo doon, bisitahin nyo ngayon. Huwag tayong bibitaw sa bawat isa, huwag kayong mawalan ng pag-asa, napakalit lang na problema yan. Yes. Thank you. Thank you sa ating mga live guests, si Miss Ali, and of course, si Miss Luz, Thank para you. sa nakasama natin today. Ang ating special na kasamang partner ngayon. For the meantime, habang Yes. si Miss Ana at saka si Miss So, Rachel keep ay safe nandoon. everyone at yung mga nasa bahay lang, lagi nyo panoorin lahat ng Farmer's Talk episodes. Sa YouTube po, makikita niyo lahat ng episodes po ng Farmer's Talk. Kung wala po kayong ginagawa sa bahay at nasa farming po kayo, yung mga na-miss po ninyo, pwede niyo pong balikan sa YouTube ng Atovi. And contact numbers. Yes, pwede kayong tumawag sa 0917-540-8887, 0939-917-2886. O kaya like nyo po yung aming page, Atovi Nanotechnology. Meron lang ako i-share dito, Miss Ah, Annie, yes. bago tayo Sige po. matapos. Meron pong mga... Miss. okay. Kanina ko siya tinitignan eh. Ito si Miss ating Miss Nutritionist. Ang sabi niya, yung sa tanong mo kanina regarding sa paano. Opo. Okay. Sa opinion ko po, sa panahon ngayon, kailangan po natin ang mga positive side para di po mawalan ng pag-asa ang mag-aalaga ng baboy. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan po maging optimistic tayo sa lahat ng bagay. Maraming salamat po. Galing po yan kay Miss Nutritionist Ana Bachar. Ay, Miss Ana. Tsaka isa pa po sinasabi niya rito, maging hands-on po sa pag-aalaga ng at proper monitoring sa behavior ng mga hayop kasi di naman po yan nakakapagsalita. Hehehe. Nako, kailangan alam natin yung galaw at kilos na kung sila ay may sakit para madali nating ma-detect kung may sakit sila. Correct. Thank you, Miss Ana. Thank Miss you. Ana. Sa lahat po ng nanonood ngayon, sa nag-watch party tayo, maraming salamat sa mga nanonood po. Thank you Nasa po. bahay po kayo. Sana po nakatulong at naka-input kami ng kahit papano sa inyo.
And paki-remind lang si Ethan, mag-umpisa na siya sa Lunes. Mag-work na si Ethan. Okay. Meron pa ba tayong mga pagbati? Ayan pala, Lahat po meron. ito, thank you po. Watching sila Sir Camacho. Oy, Sir Camacho, Godofredo Camacho, sir. Hello, hindi ka na nagtatampo sa akin. Nanonood ka na eh. Nagtatampo kasi siya sa akin. So, bati na tayo, sir. Sa lahat po ito, lahat po ng nanonood, si Tata Heart Dinusta. Hello po, good morning daw sabi niya. So, maraming salamat po. Ang dami po na nanonood sa atin ngayon. Thank you so much. Okay, sa lahat-lahat po sa inyo, maraming salamat po sa inyo. At kung may tanong pa, ay pwede pa naman po yan. Mag-post lang po ng inyong message and questions. Ito isa pahabol po. Bernie Cristobal, thanks for sharing. We're learning regards to Boss Walter. Yun. Thank you po. Okay. That's all po. Thank you. So, kami po ay, meron pa bang pahabol dyan? Wala na po tayo. Magpapaalam na pansamantala. Yes, always remember, Team Atobi will continue to educate Share. And inspire others. Bye-bye! Noon ay mahirap mag-alaga at kumita. Ubus pa ang oras sa maghapong paggawa. Alagang hayop at pananim, pilit na pinararami kahit madalas malugi. Kunwari ayos lang. Ang masaklap ng pare ko sa buhay na ito, hindi na nga kumikita, ibig pang ipasara. Kami mabaho raw, maingay at malangaw, sumbong ng kapitbahay na nagtungo sa barangay. Dahil kailang kumain itong aking pamilya, hindi sumuko, hindi nanghina ang loob. Determinadong ituloy, nasimulang kabuhayan, humanap ng solusyon, siguradong mayroon. Tanong dito, tanong doon, ako'y hilong talilong na. Pati internet pinagod sa katatanong, hanggang sa matuntun mga nagsiyasenso. Tanong ko sa kanila, paanong ginawa nyo? Oh, oh, Atobi, Atobi Technology, 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 Atobi, Atobi Technology. Ngayon ay totoong kumikita na ako.